Sa pagkakataon po ito, nakilala nating lubos si Serapiles Jonathan. Siya ay nakilala natin bilang isang masayahing kaklase, bilang isang matalinong mag-aaral, bilang isang mabait na kaibigan, mabuting kapatid, at mapagmahal na anak. Sa pagkakataon po ito, aking tinatawagan ang kanyang napakagandang ina. Naabutan lang. Napakamabuting mama. Napakamabait na magulang. Maganda ka sa bigayan. Biro lang. Aking tinatawagan ang kanyang kagandahan. Apo Edita, kasama ang kanyang mga anak, si Angelita at si Iyas. Palakpakan natin sila. Wala pa natin sa amin dito. August 10. Hindi po muna ako magiging emotional ngayon since kailangan ni Mama ng emotional, moral, and mental support ngayon. So, dito lang ako kailangan ko magpakatatag para sa kanya. So, since nagbigay na rin naman po ako ng message sa kanya, nung nakarang araw, so, ikwento ko na lang po sa inyo kung paano siya naging mabuting kapatid sa akin. So, ako po yung una niyang best friend simula ng bata siya. And, syempre, sa akin niya sinishare lahat ng mga secrets niya, ganyan. Pag nagkikwento siya, ako agad ang unang nakakaalam. Tapos kapag pag napapagalitan siya, sa akin niya ikikwento kung sa akin niya ilalabas lahat ng iyak niya, lahat ng mga sama ng loob niya. Pero after naman nun, okay naman na siya, ganyan. Konting comfort lang, ganyan. Okay na siya. Tapos, minsan, pag kaming dalawa na lang magkasama, nag-open up kami sa isa't isa ng mga problems namin since parehas kami na lumaki na hindi kasama yung papa. So, minsan natatanong siya, dahil hindi ba masama yung loob mo na hindi mo nakasama si papa mo, ganyan, na hindi ka ba naiinggit sa iba kasi nagagawa nila yung mga activities as family tapos tayo hindi. So, yung sagot niya, wala, okay lang sa kanya kasi nandito naman daw si mama. Pero sa akin, hindi ko kaya na-amaze ako sa kanya kasi at a very young age, kaya niya po i-handle yung emotions. Yun lang. Tapos itong nung nag-start na siya ganap-ganap, syempre nagkakaroon na siya ng mga bagong friends. So, syempre,
hindi na kami palaging magkasama kasi nandun ako sa Maynila, tapos nandito siya. So, palagi niya nakakasama sa ganapan sila, di ba? Tapos minsan, nagsiselos ako, syempre. Kasi sa iba na niya nang kwento yung mga dapat na ako munang nakakaalam kasi ate mo ko, di ba? Di ba? Tapos, pero okay lang kasi naman, di ba, may bago na siyang may circle of friends na siyang bago, mas marami siyang nakasalubong mga bagong kaibigan. So, okay lang kasi. Tapos, nitong mga this past 3 months, hindi ko alam kasi nakakaramdam ako ng pagka-miss sa kanya. Kasi, yun nga, hindi nga kami palaging magkasama. So, hindi na rin kami ganun kadalas mag-share ng kung ano sa isa't isa. Kaya, yun. Alam niyo ba, sa akin niya kinukwento palagi yung mga crush niya, ganyan. Tapos, Sino daw? Sino daw? reveal ko ba? Start with the letter ano na lang. Yung letter ano na. Sige, reveal ko na. Beginning letter na lang. Si Faye. Alam niyo ba, kinukwento niya sa akin kung bakit niya gustong-gusto si Faye, ganyan. Kasi daw, palagi daw, ay, wait lang. Hindi ko ina-expect yung magiging sagot niya kung bakit niya nagustuhan si Faye. Sabi ko, nung nagustuhan mo kay Faye, yung una niyang sinagot, sabi niya, kasi palagi siyang nasa simbahan. So, wala lang, may standard siya. Yun yung standard, diba? So, ito rin, yung mga pinapakita niya sa akin. Parang gusto ko mag-contact doon sa lagi na kasimbahan. Ayun ba? Marami nilo ito. So, si Tani, siya yung sa lahat ng mga dumating na lalaki kay mama, si Tani lang yung nag-stand up na siya lang nagpakita na kung ano yung totoong lalaki. Pinapakita niya sa amin kung paano magparamdam yung isang lalaki na siyempre, siya lang yung lalaki sa aming apat. So, sa kanya lang namin naramdaman yung totoong pagmamahal ng isang lalaki. So, para sa akin, si Tani, standard siya. Wala lang, miss ko si Tani. Sana, magpakita rin siya sa akin kahit sa panaginip lang. Diba?